Kumusta? Welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito ay welcome. So, sa previous video ko ay may nababasa akong mga comment na hindi daw nila ma-download ang APK Pure at yung GCash apps mismo na old version. So, in this video ay ituturo ko sa inyo kung paano ma-solve ang problema na yan kung ma-encounter nyo ang ganyang problema. Ako po si Kilksky at tara simulan na natin. So, open nyo lang yung Google Chrome. Pagkatapos ay i-type nyo yung APK Pure download. Tapos ay i-tap nyo yung APK Pure download, yung pinakataas. And then, ganito na yung lalabas sa screen. So, i-drag nyo lang pataas. Then, i-tap nyo yung download APK, yung kulay green. Then, dito, i-scroll up nyo. Then, tap ulit yung download na kulay green. So, close lang yan, yung mag-pop up na ads. So, ganito na yung lalabas. So, i-tap nyo lang yung download anyway. Tap open. Then, i-tap nyo ulit yung APK Pure. Then, settings. So, allow from this source. So, ito lang yung i-on nyo para ma-download nyo yung APK Pure. So, patapos ma-on ay lalabas na itong install. So, i-tap nyo lang yung install. Tapos, tap open. Then, i-close nyo lang kapag may nag-pop up sa screen. So, notification, don't allow, close. So, dito na install na natin ang APK Pure. So, ita-type nyo sa taas yung GCash na apps para maka-download na ng old version. So, dito sa phone ko ay naka-download na ako ng GCash. So, ang nakalagay ay update. So, yun nga, kapag na-encounter nyo na hindi nyo ma-install yung GCash apps dito sa APK Pure, ay ganito lang din ang gagawin. I-close nyo muna itong APK Pure na apps at pumunta kayo sa phone settings dahil may babaguhin tayo doon para makapag-download o install tayo ng old version ng GCash. So dito, tap nyo lang yung settings. Tapos ay hanapin nyo yung app management. Tapos itatap nyo. Dun sa baba may makikita kayong special app access. Itatap nyo yan. Open, and then makikita nyo sa taas yung install unknown apps. So open nyo yan. Then dito makikita nyo yung APK Pure na not allowed. So gagawin nyo ay i-allow nyo yan. So itap nyo yan, tapos allow from this source. So i-on nyo yan para maka-download na kayo o maka-install na ng apps doon sa APK Pure. So balik kayo sa APK Pure at pwede nyo nang i-install o i-download yung GCash na apps. So ganun lang no, kadali. Kapag natapos nyo nang i-download ang old version ng GCash ay siguradong makakalagin na kayo sa inyong account. Ngayon, if in case na hindi pa rin kayo makalagin, katulad ng nabasa ko sa comment na sinundan niya lahat ng procedure. So kapag ganyan ang problema ay pumunta kayo sa phone settings. I-open mo ang phone settings.
Tapos dito, i-scroll nyo pataas at hanapin nyo yung developer option. So minsan nandito lang yan sa ibang unit, nandito lang yan sa pinakababa, o sa iba naman ay kailangan nyo pang i-open itong system. Katulad nito, nasa loob siya ng system. So makikita nyo sa baba, mayroong nakalagay na developer option, i-open nyo yan. Tapos dyan sa taas may nakalagay na on. Ang gagawin nyo ay i-off nyo lang yan. Kapag na-off nyo na ang developer option ay pwede na kayong bumalik doon sa GCash apps at pwede na kayong mag-login. So tips ko lang sa inyo, kapag naka-login na kayo successful, ay huwag nyong i-update ang inyong apps, yung GCash apps, kasi magiging new version na yan. At alam naman natin na may problema ngayon sa bagong version ng GCash apps, kaya yun nga, hindi tayo maka-login. So ang gagawin nyo ay i-turn off nyo yung auto-update. At kung hindi mo pa alam kung paano i-turn off ang auto-update apps, ay may ginawa na akong tutorial dyan. So panoorin mo na lang dito sa aking channel. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood at pasupport na lang ng aking channel. Salamat.